morning mga inday, mga dudong. Good morning, welcome ulit sa ating vlog. Ito na naman tayo, kayod for today's video. Kayod na naman tayo, alam nyo mga mamshis. Dito sa Japan, talagang super dedicated sila sa trabaho. Kahit Pasko, kahit New Year. Pero New Year, may ano naman, may off. May holiday naman kami, pero hindi as in na talagang magtatagal, ibababad nila sa holiday yung day off, yung off, hindi. Kayod to the max ang mga lolo dito, mga lola. Kaya yun, ano na lang tayo, makikibagay. Kaya sa mga hindi yun masanay, pag hindi ka pa sanay talaga dito sa Japan, maninibago ka sa kanilang rules. Masyado silang dedicated sa trabaho, hindi na nila nilalaanan ng pahinga yung katawan nila. Basta trabaho, overtime. Kami nga, buti na lang kahapon hindi kami nag-overtime mga day, no? Buti na lang kahapon, hindi kagabi. Yun. Pero baka ngayon meron 90% baka meron yan. Nakakapagod, walang pahinga, puro ang trabaho dito. Alam mo, pag uwi mo sa bahay, trabaho pa rin, minamadali mo ang trabaho kasi hinahabol ka ng oras. Kulang ang oras dito, kulang ang 24 hours dito sa amin. Kung pwede lang ang tulog namin, alam nyo, ako lang ha, tuwang-tuwa na ako pag makatulog ako ng 7 hours. Usually ang tinutulog ko, maka-usually parang alam ang meaning ng usually, day, no? Usually ang natulog ko 6 hours and a half. Yun, minsan 5 hours, minsan 4 hours and a half. Yun, maihap-ihap yun nato ng inihap nato. Kaya wala tayong magagawa kasi nandito tayo sa bansang ito. Pero nasa Pilipinas tayo, ay super tulog tayo, chismisan to the max. Pero aanhin natin kung wala tayong trabaho sa Pinas, diba? Kaya tiis-tiis na lang tayo kasi nandito tayo, destiny natin ito. Dito na tayo, siguro dito na din ako magpakatanda. Charis may ulit ha. Alam nyo, nung pinanood ko yung interview ni Janela in Japan kay Tony Talks, alam nyo, napaiyak talaga ako, napatulo ang luha ako kasi ano siya, relate yung buhay ko doon sa batang yun. Ano siya dito, caregiver siya dito sa Japan pero umuwi na siya. Panoorin nyo. Ang ganda ng pagka describe niya sa nung pumunta siya dito, nakatira siya dito sa Japan nung nag-caregiver siya last year. Yun. Alam nyo, sobrang natulo talaga ang luha ko. Sabi ko, oy, grabe tong batang to. Napaka dedicated sa family niya. Totoo yun. Totoo yung sinasabi niyang isang lapad na lang, 4,000 na lang. Dati, isang lapad, last 2 years ago yata, or last year, taas pa ba yung yen? Tapos, sa isang lapad is 4,000, pero ngayon, 36, 37, 3,000 mahigit na lang. Kaya, masyadong na ano ako doon sa batang yon sa interview niya kasi totoo lahat yung sinasabi niya na naghirap siya. Buti na lang, nandyan yung asawa niya. Ganyan din ako, buti na lang dito asawa ko. Pero, na-survive pa rin niya dahil doon sa pagbablog niya, sa nakasahod na din siya. At ang ganda ng kwento ng buhay niya na nakaka-touch. Makaka-relate ka talaga pag nandito ka sa abroad. Malalaman mo talaga ang buhay kung anong meron dito sa abroad. Ang hindi nila alam kasi pag nasa abroad ka, yung hindi pa nakapunta dito sa abroad, madali lang ang pera. Oo, madali ang pera. Pero hindi natin alam, naghihirap pala sila doon. Malaking ang sahod, pero cost of living, dyan sila natatalo sa cost. Alam niyo yung cost, malaki ang gastos, mahal ang mga bilihin.
Kaya ang matitira na lang, pagkain na lang, tinitipid namin. Matitira na lang pang gasolina. Okay lang sa mga walang sasakyan. Pero ako, may sasakyan ako. Kailangan ko laanan ng gasolina yung sasakyan ko. Kailangan ko magtira ng konti. Pero halos ng sahod ko ay nasa aming panggastos. Alam niyo na, pagkain. Wala nang extra na para ma-share sa iba. Gusto ko mang mag-share. Kagaya na sabi ni Janela, gusto man niya mag-share, kulang pa nga sa pamilya niya, kulang pa nga sa sarili niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kaya nag-abroad na lang siya dito sa Japan. Ang expectation kasi niya, maganda ang Japan. Oo, maganda nga daw pag nagta-travel ka. Pero pag nandito ka na nakatira, malalaman mo talaga ang kuto, buhay ng Japan. So, yun nga, sobrang relate, nakakaantig ng puso yung mga sinasabi niya. O, diba? Pag may time kayo, panoorin nyo yung interview niya kay Tony Talks na interview niya nga, interview nga nyo, lang ako ba? Natulo lang ang luha ko doon. Share ko lang sa inyo. Panoorin nyo. Janela in Japan. Ang ganda ng kwento. Totoong-totoo talaga. Walang halong keme-keme. Kasi yun ang buhay dito. Yun ang buhay sa abroad. Lalo na dito sa Japan na cost of living. Sa mga hindi nakaalam ng cost of living, i-research nyo yan kay attorney Kabunsuka. Wait, klaro day. So, ayun, makaalis na nga at magwo-work na tayo. Ayun. So, ayan na. Alis na tayo at inalis ko yung scarf ko dito dahil napakainit. Mainit dito sa loob ng sasakyan kasi nainitan ako. So, alis na tayo. Work na tayo ng 8 hours. Wala kami overtime. Thanks God. So, thank you Lord. Alis na tayo. Hello everybody. Ayan. Napalong atong suga day. Lamparilla. Kung sa Bisaya pa ba Lamparilla sa amin. Oy, welcome back ulit. Nandito na tayo. Nakauwi na tayo. Dito na ako sa parking sa harap ng aming bahay. Ayun. Nakakapagod. Alam nyo, magtrabaho ng buong araw. Nakakapagod. Kayod ka naman ng kayod. Wala naman naiipon. No? Ano nangyari? Japan? Laban Japan. So, ayun. Papasok na tayo at iinom muna ako ng coffee bago tayo mag-prepare ng pagkain, no? Sa ating hapagkainan. At nagugutom ako ba na ano yung tawag nito? Nauuhaw pati ako. So, ayun. Ang ganda lang ng panahon. Ang ganda lang talaga ng weather this year kasi alam nyo, hindi umulan gaano ng snow. Umulan man siya, pero nawawala. Hindi para kagaya ng dati na araw-araw talaga, almost 3 months kami nagpapala. Hindi, ang ilang araw lang, hinto siya, babalik na naman, puro naman ulan. So ngayon, ang ganda talaga ng pagpasok this year. Pero, maganda ang pagpasok, wala gaano snow, mainit-init siya ang panahon. Ang nakaano lang dahil nung January 1 may malaking trahedya dito sa Japan. May mga sunog, isa pa yung earthquake, 'di ba? Ang daming napinsala ng mga bahay, na marami nawalan ng buhay, mga alam niyo na, ang kalikasan ay kung naniningil na sa atin. Hindi natin mapipigilan yan dahil wala kahit kaanong ganda ng bahay mo, kahit kaanong karami mo ng pera, kung ang calamity na ang
sisingil sa atin, wala. Pag yung umano na yung tidal wave, naku, ewan. Lahat, isang city, isang barangay yata yung naano ng tidal wave. Tidal wave ang tawag niyan? Tsunami? Tidal wave na bang tawag niyan? Tsunami yun. Dahil sa lindol. Ayun. Maraming mga nangyayari na hindi inaasahan. So mag-iingat na lang tayo. Always pray talaga tayo mga inday, mga manang, mga manoy. Kahit gaano man natin kabisi sa araw-araw, bigyan talaga natin ng oras yung Panginoon sa pagpapasalamat araw-araw, sa paggabay niya sa atin araw-araw, pagbibigay ng blessings. Huwag nating kalimutan. Kahit gaano naman tayo karami ng pera, no? Sila lang maraming pera, ako wala. Kahit gaano naman tayo ka-stable sa buhay, kahit gaano man tayo ka happy, karaming pera, huwag natin kalimutan ang Panginoon dahil siya talaga ang nabigay sa atin ng buhay. Alam niyo na yun, di ba? O sige na, oy, ang dami ko ng daldal dahil. Magluto na tayo. Oy, inom muna tayo ng coffee. Coffee dahil ang kati ng mata ko. So, ayun lang. 3 days kami holiday. Sa Monday wala kami pasok dahil holiday. So, maya ulit. So, ayan mga inday, mga unata. Nakapagluto na ako. Naggisa lang ako ng gulay at mga tira-tira. Tapos na, yun lang. So, nagprito ako ng talong, kanin, gulay na nilagyan, tayo day. Sandali. Nagka-fog tayo day. Ayun, nag-blurred. Yan, isang gulay at fresh salad at isang orange. Yun lang. Tapos na, yan lang ang ating pagkain. Ayun, kumain na si Dudong ko. Hello.